The world sees insecurities as something that holds a person from doing his best. Pero alam natin, nothing happens to us na hindi inapprove ng ating Panginoon. Nagsimula yung insecurity ko siguro sometime in grade 4, nung maghiwalay yung nanay at tatay ko. Umalis sa bahay yung mama ko, tapos yung mga lalaki kong kapatid at yung papa ko lang yung kasama namin sa bahay. So, ako yung nag-iisang babae sa bahay noon. So, ibig sabihin, nasa akin din madalas yung gawaing bahay. Imagine, grade 4 ako siguro, mga 9 years old siguro ako noon. Ako na yung naglalaba. Although may washing machine naman. So, ibig sabihin, imagine kung ano yung quality ng laba na napoproduce ko, diba? So, wala na akong pakialam kung hindi nabanlawan ng mabuti. Wala pa akong pakialam kung amoy kulob siya. Ang mahalaga, natuyo siya, diba? So, kaya nung naging apparent na, medyo napapakapansin-pansin na yung amoy ko, yung parang naging associate sa body odor ko, parang meron akong part sa akin na medyo sinisisi ko yung nanay ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung hindi siguro kami iniwan ng mama, hindi siguro ko to pagdadaanan. Pero alam ko, sinasabi ng preachings, hindi tama na isisi natin sa ating parents kung ano man ang pinagdadaanan natin sa bilang mga anak. Ayun nga, ganun yung naging sistema namin hanggang high school, dumating yung high school. Hanggang sa, nung second year high school ako, naaalala ko, extremely people pleaser ako. Kasi, syempre, di ba meron, ang laki ng witness ko na grabe nakaka-down siya. So, parang gusto ko kahit papano magustuhan din ako, di ba, lapitan din ako. Meron pang pagkakataon na yung mga katabi ko sa, syempre may seating arrangement, nagpapalipat sila ng upuan. Pag umaga, okay pa, yan, syempre fresh, bagong ligo. Pero pag humahapon na, yan, dyan na sila, nahihilo na sila kasi sa amoy ko. Ayan, ganung level. Kaya, life was difficult. Yung tipong high school ako, hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa kilikili ko. Lagyan ko ba ng alcohol, ng powder, ng tawas, tapos iba-iba na yung deodorant na tinatry ko. Pero syempre, yung Rexona pa lang na di ba, yung nasa sachet kasi mahirap ang buhay. Tapos, mali pala lalong, kasi lalong pag nagpapabango, lalo mong pag deodorant, lalo siyang lumalala. Kasi siya parang minamask lang niya yung amoy, pero pag naghahalo yung pawis tapos sa pabango, di ba lalong sumasama. So, parang, bang gagawin ko? Parang ganun yung dilemma. Meron ding pagkakataon na second year, siguro college, naging depressed ako. Parang ang dami kong ideas, gusto ko i-implement noong nanalo ako bilang parang student council nung college namin. Tapos, yung frustration, dumating sa sleepless night, dumating sa may mga suicidal thoughts. Tapos, parang ayoko nang pumasok. Kasi, para syempre, kahit papano, isa sa mga ginagamit ng enemy to put me down is yung, ay, mabaho ka. Parang yan yung yung pinupukol. Although, may mga opposition talaga sa school na parang kung bullying, yun yung number 1 nilang ginagawa. Halimbawa, pag dadaan ako, nagtatakluban nila yung ilong nila, ganyan. May pagkakataon na ayoko nang pumasok. Tapos, syempre, umiiyak na lang ako. Sabi ng kuya ko, bakit ayaw mong pumasok? Sabi ko, kasi mabaho ako. Parang iyak, parang down na down. Ang ginawa ng kuya ko, bumili siya ng pinakamahal na toothbrush, pinakamahal na toothpaste, pinakamahal na deodorant. Yung parang, hindi ko alam kung feeling ng kuya ko ganun lang kadali tapalan yun, di ba? Parang, pero, sabi ko, parang hindi ko alam kung naisip niya, ang tagal ko na itong pinagdadaanan, na-try ko na yan. Hindi pa rin, mas malalim yung sugat na dinadala ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa madaling salita, nakasurvive. Kasi kahit papano, nararamdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon. Ka-deliver na ako nun third year high school ata ako nung nakilala ko ang Panginoon. Kahit ganun yung sitwasyon, nararamdaman ko na na-appreciate pa rin ako. Kumbaga, kahit na malungkot yung part na yun, meron pa rin mas magandang nangyayari araw-araw. At yun yung, sa tingin ko kaya ako nagpatuloy, kaya parang na-survive yung dark times na yun. Kaya ngayon, nandun ako sa point na kaya ko na siyang i-share kasi it's in the past na nakita ko na yung istorya, yung purpose ng Panginoon. At isa sa mga lessons na natutunan ko, number 1, kung ano man yung difficult na nasa katawan ko, it does not determine my worth.
Sabi ng Panginoon, 'di ba, sa Samuel, First Samuel, for the man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So, yun nga, gaya ng sinabi ko, kinukonfirm ng Panginoon itong worth ko sa outpour ng love and appreciation na ipinapakita sa akin ng mga kaklase ko, ng mga katrabaho ko, ng family ko, na binibless pa rin ako ng Panginoon. Binibless ng Panginoon yung mga ginagawa ko. Nag-excel ako sa school, nag-excel ako sa work. Kahit nung working student ako sa McDo, di ba? Parang na-crow of the month. Kahit na talagang nararamdaman ko na talagang syempre yung pawis mo sa ano, 'di ba, sa maghapon, tas ang init pa sa kitchen. So very apparent yung pinagdadaanan ko. Pero kahit papaano, yung joy ko sa pagpasok araw-araw nandoon. Tapos kahit papaano nadidiscover ako sa mga qualities na hiwalay, ang layo na dun sa bad label ng insecurity ko. 'Di ba, may point pa nga na napili ako para lumaban sa ibang school, i-represent yung school namin sa oratorical contest. Tapos pinapili pa ako ng mga kaklase ko lumaban, i-represent yung section namin sa Miss United Nations, bandang 4th year na. So yun nga, nakwento ko, bandang 2nd year, grabe yung people pleasing. Pero nung bandang 3rd year and 4th year high school, 'di ba, ang sarap ng friendship ng high school. Doon ko naranasan na kahit struggling ako dun sa weakness ko, yung pagkakaibigan, nakatagpo ako ng mga true friends talaga na talaga hanggang ngayon special friends pa rin kami. Pag nagkikita kami, naaalala ko yung kabaitan nila sa akin, naaalala pa rin nila yung ginawa kong mabuti sa kanila, 'di ba? Yun yung naaalala nila, hindi yung mapangit na asset ko or liability ko that time. At ito pa, another lesson, yung insecurity ko na yun, ginamit yun ng Panginoon to keep me humble. Parang si Paul, di ba, sabi niya sa Panginoon sa 2 Corinthians, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Instead, ang sagot ng Panginoon is, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Gusto ng Panginoon, dahil sa weakness ko, laging malakas siya, at hindi ako yung malakas. Parang pinapatunayan ng Panginoon na hindi ako pwedeng dapat mayabang. Kasi sa buhay ko, dahil nga kahit papano, nag-e-excel ako sa mga ginagawa ko, ang daming opportunity para magyabang ako, maging mapagmataas. Lalo na nung nasa Greenwich ako, dahil naging kahit papano expert ako sa makeup. Tapos kahit papano matataas yung grades ko, parang ang dami kong pwedeng ipagyabang. Pero pag dumadating yung season na ayan na naman, parang tinatakloban na naman ng mga tao yung ilong nila pag dumadaan ako. Parang, oo nga no Lord, patawad. Naging mayabang ako sa punto na yun. So yun yung parang bowing point ko, na kapag nasa highs, yung mga lows, hindi para i-depress ako, kundi para, sorry Lord, naging mayabang pala ako. Isa pang lesson na tinuro sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng insecurity kong yun, ay mas maging compassionate sa mga struggles din ng ibang tao. So, meron akong mga nami-meet na tao na the same burden o mas mahirap pa yung burden na pinagdadaanan, possible sa appearance nila, sa family background, sa katayuan nila sa buhay, sa mga personality nila, sa failures. Pero kapag naaalala ko ng yung feeling ng nasa mababa, yung parang pinag-uusapan ka, nilalayuan ka, parang mas dun ako nagkakaroon ng drive na let me be the person na lalapit sa'yo, di ba? Let me be the person na hindi ka tatawanan, na parang kakausapin ka, kasi alam mo yung feeling ng hindi ka kakausapin. So, sabi ng Panginoon, Proverbs, na hindi parating malakas ka eh. So, lagi mong kailangan ng someone na pag mahina sila, ikaw yung maging kalakasan nila. Kasi baka bukas hindi ka naman malakas, kailangan mo din na ganun. So, God allows us to experience weakness para hindi lang ma-survive natin yun, pero para makaminister din tayo sa iba, maging blessing din tayo sa iba, maging encouragement sa mga pinagdadaanan din nila.
At saka ayun, isa pa, natuto ko na not to live for other people's approval. As I mature, na I get to say na it is what it is. Pag halimbawa Sunday o kaya 'di ba parang pawis na pawis. Ito na 'yun eh. What you see in me is what you get. Parang natututunan kong maging authentic. Kasi talagang kahit ano pang sabihin ko, pero yung pinoportray ko, lalabas at lalabas eh. Yung, yung weakness kong yun. So, better be always humble. Ayan. So, not because hindi ko na ipoperso na pangalagaan yung sarili ko sa personal hygiene. It's a difference na hindi ko to gagawin para mag-appear impressive. Parang hindi ako slave na ng perception ng ibang tao towards sa akin. Another lesson na pwede kong i-share is that our body is not a mistake. Even meron siyang bagay na difficult. Parang sabi ng verse, 'di ba, sa Psalm 139 verse 14, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Yung wonderfully made, hindi ibig sabihin nun yung lahat ng physical characteristic natin will be perfect. Kahit yung mga flaws or imperfections and insecurities natin, wonderfully made pa rin yan ng Panginoon. Maingat, fearfully pa rin niyang ginawa ng Panginoon yan. 'Di ba? Ang galing ng thoughts ng Panginoon. Kasi yung perfection pala, if the way of perfecting us is to by giving us something that will internally and spiritually perfect us. Hindi yung physical perfection. Sa ngayon, as I mature by age and in the faith, nire-reveal na sa akin ng Panginoon yung secrets. Paano ko to ma-overcome, itong weakness na to. Siguro mga about few years before ako ikasal, yung mama ko na sinisisi ko, siya din yung nag-share sa akin ng kung ano yung product na discover niya. Yung Dove na unscented deodorant. Antiperspirant. Yan, hindi na ako alipin ng follower ng deodorant. Antiperspirant. May ganun pala, di ba? So, nakakatawa kasi yung Dove, parang ngayon nung pinapander ko, nakakatawa pala yun. Kasi it pictures the Holy Spirit na nagbibigay ng wisdom, ng freedom, ng peace, nagbibigay ng presence ng Panginoon. Ayun. So, yun, hindi na pinapawisan yung kilikili ko. Hindi na masyadong bakat-bakat. Dati kapag nagwe-wear ako ng dark, ayoko. Kasi, bakit nagmamapping yung pawis ng kilikili as in. So, tapos, natutunan ko na din, na-discover ko na rin yung baking soda. Kasi, siya, kahit anong product talaga yung gamitin kong panglaban ng damit, nandyan talaga siya. It stings. Pero nakita ko na yung best friend ko na yung baking soda. So many years na, bago ko siya labahan, ibababad ko muna ng baking soda paste. Tapos yun, ipantay na yung amoy ng kiban ng kilikili dun sa amoy ng ibang part ng damit. Iba na, hindi na siya nangingibabaw. At syempre sa church, ayan, lagi na ako nagdadala ng extra na damit para kapag hindi na kinaya ng aking antiperspirant, feeling fresh na ulit. Kasi yun, nasa damit siya. Although talagang yung quality ng pawis ko, kakaiba siya. Na-discover ko din na parang siguro sa blood or sa genes. Kasi meron pa akong mga kamag-anak, kapatid na ganun din yung pinagdadaanan. So na-realize ko sa kailangan na lang ako mag-adjust. Sa damit na lang tayo bumawi. Ayan. So, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon dahil ngayon, mas may bala na ako para mag-encourage ng iba. Parang kahit pa paano kung titingnan mo yung buhay namin, kung ngayon mo lang kami nakilala, parang isipin mo parang, medyo well off naman, parang walang pinagdadaanan, masaya yung buhay. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dinaan niya ako sa gano'n na pagsubok. Na kahit ngayon yung weakness ng family ko, ng asawa ko, parang, di ba parang may points na, laughable yan. Pero, hello, ako pa ba yung manghuhusga? Samantalang, pinili nga ako ng asawa ko, di ba, kahit na may weakness ako. So, parang, it's a very humbling weakness. Kaya, nakakatuwa. So, salamat sa Panginoon dahil kung meron man tayo ng insecurity na pinagdadaanan,
let it sanctify you. Let it confirm the perfection that our Lord wants us to be more Christ-like. Ayun lang. Salamat!